Hello guys, good morning. Ako po si Doc Marky at medyo talk po tayo ngayong araw na ito at medyo concerning po yung aking topic again, and I know it's a taboo pero kailangan natin i-discuss because it's a concern, it's a rising concern po. So seryoso tayo ngayon na hindi tayo magsasaya. So ayun nga po, ang dami pong questions, comments, ako natatanggap na receive pang mga galing sa mga private individual, and ito mga private individuals na ito mga kabataan. It's all about gonorrhea or tulo. It's sexually transmitted. So ano nga ba ang gonorrhea or tulo? Magkaiba po siya sa syphilis, pero it's both a sexually transmitted disease po. So nakukuha po siya sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Mapababae man sa lalaki or babae sa babae or lalaki sa lalaki is pwede po talagang makatransmit ng infection secondary to sexually transmitted disease, pakikipagtalik. I know marami ng mga content creator, health educational content creator na discuss na ito, pero ang dami pa rin cases talaga ng mga sexually transmitted disease, lalo na sa mga kabataan, and it's a rising concern. So yung mga natatanggap kong comment, yung gamot, anong gamot sa tulo, anong sintomas ng tulo, paano malulunasan ang tulo. And take note, mga kabataan ito, ang mga age range nila about as early as 13 years old hanggang 25 to 28 years old. At nakukuha nila ito sa mga casual na pakikipagtalik sa ibang tao. At ang medyo alarming dito kasi mga kabataan po ang involved. So hindi natin alam kung casual sex yan or abuse or something like that. Pero as early as 13 years old po talaga yung mga nagme-message sa akin at hindi alam ng kanilang mga relatives. Kasi nga, tabu pa or ayaw pag-usapan ito mga bagay-bagay na ito. Kaya lumalapit sila sa mga doctors, mga health educators. And takot din sila magpakonsulta sa doktor. So yung iba, nagsa-self-medicate talaga. Meron pa nga, uminom na amoxicillin, uminom na ng paracetamol, uminom daw ng dahon ng banaba or bayabas, yung mga ganong types of medication. Mga self-medication. Definitely, hindi man talaga nakakagamot po yun kasi ang gamot po dito is antibiotic yun. Sabi ko nga, ang source of infection is pakikipagtalik, unprotected sex po. So, unprotected na pakikipagtalik po. Mapababae or lalaki, lalaki to lalaki, babae to babae, or lalaki to babae, yun po. So, pakikipagtalik po ang source niyan. Pwede yan through oral, pwede anal, or pwedeng, yun po, alam nyo na, alam na this. Lalo na kung yung partner niya po is hindi niya alam na meron na siyang sakit at nakipagtalik kayo, so, mahawaan. Mga sintomas nito, unang-una, meron kang discharge sa iyong organ, penile organ, vagina, or something like that. So, ihi, yung medyo iba yung amoy ng ihi mo. So, merong pananakit ng pantog, pananakit ng ari, kapag umihi, lagnat, and sometimes asymptomatic siya for so long time. Meron akong pasyente dito na online, 9 months ago yung last sa sexual contact, and yet yun, nagkaroon pa rin ng sintomas, nag-present ngayon. Ayun nga, yung iba nagsiself-medicate, nagtitake na amoxicillin, bumibili sila over the counter sa tindahan ng amoxicillin. So, that's a no-no. So, kailangan po yan na magpa-check up po. Pag may sintomas na, pumunta po sa doctor at magpakonsulta po. At para ma-physical examination, ma-evaluate, at the same time, mag-request sa laboratory, usually ginagawa ng urinalysis, gram stain, and HIV screening test. Napaka-importante po yan. And yes, may gamot po, antibiotic po yan, pero kailangan po ng prescription ng doktor. So, binibigyan namin ng intramuscular injection ng antibiotic sa Cryoxon IM, and then nag-oral. Depende po yan sa situation, sa kung malala po yung sakit. So, usually doxycycline, pero kailangan po ng prescription po yan ng licensed doctor. Ay, napakahalaga. Ini-insist ko to sa mga patient ko, magpa-HIV screening po. Kasi, syempre, sexually transmitted disease yan, hindi natin alam. At the same time, kung kilala nyo yung partner nyo na merong ganun din sintomas, maggagamot din. Syempre, kahit, alimbawa, ikaw, naggamot ka pero partner mo hindi nagagamot. So, pwede ka pa rin mahawaan talaga. So, anong lesson learned dito? So, in general, kapag makikipagtalik po, kailangan po gumamit ng protection like condom. So, napakahalaga yan. Kahit hindi uncomfortable kayo, gumamit pa din. Pangalawa, sa mga may partner dyan o mga married na dyan, abstinence, and kailangan isa lang ang partner nyo. Wag na sa iba. Hahanap pa ba kayo? Nandyan na yung partner nyo. Yun. At dun sa mga may sintomas po, wag po mag-self-medicate. Yan po yung lagi kong sinasabi sa mga
online patient ko. Huwag po uminom ng kahit anong gamot yan, herbal yan, so hindi nakakatulong yan. Magpakonsulta po agad sa doktor. Yes po, nakakabaog po siya pag hindi nagamot. Yes po, nakakapag-dulot ng mental anxiety. At the same time, pwede kayo magkaroon ng HIV. Yan. So, inuuli ko, magpakonsulta po sa doktor, huwag mag-self-medicate. At sa licensed doctor lamang po magpakonsulta, okay? At sa mga kabataan naman, don't engage on it. Bata pa kayo mga iha-iho. So, don't engage into it. Alam niyo na kung ano sinasabi ko. Abstinence and do it yourself na lang. So, wala namang problema doon. Hindi pa kayo makakawaan ng sakit and hindi kayo makakapregi kung ano yan. So, abstinence and yun, control yourself. So, yun lang ang advice ko sa inyo. At the same time, yung iba naman na nakipag-engage sa ganon, routine HIV screening po. Yun lang na may advice ko and protected talaga. Yun, protection lang talaga. Yun lang naman din eh. And yun lang. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig.